one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. Matapos bombahin ng Israel ang mga pasilidad ng Iran sa pakikipagtulungan ng mga Israeli Mossad, ang Iran ay gumanti naman ng missile strike kung saan tinarget nito ang populated civilian areas sa Israel. Pero ayon sa mga analyst ay hindi nahigitan ng Iran ang matinding opensiba ng Israel noong Biyernes. At habang nagkakagulo sa Middle East, ang China naman ay abala naman sa pangangamkam ng lupa ng Myanmar kung saan gumamit ito ng puwersa upang sakupin ang lugar na mayaman sa rare earth minerals. Napanood natin kahapon kung paano binomba ng Israel ang mga nuclear facilities at iba pang mga military assets ng Iran sa pakikipagtulungan ng mga Israeli Mossad kung saan pinasok ng mga Mossad ang Iran at nag-smuggle ng mga drone na gagamitin upang sirain ang mga air defense system ng Iran bago umatake ang mga fighter jets ng Israel. Gumanti naman ng atake ang Iran kung saan sa una nitong atake gamit ang mga drone ay na-intercept ng Israel ang nasa 96% nito. Ngunit kinagabihan ay muling naglunsad ng missile strike ang Iran at tinarget ang Tel Aviv. Yo! Mula sa himpapawid ay makikitang tila umuulan ng missiles patungo sa Tel Aviv o siyudad ng Israel. Kung noon ay nahihirapan ng mga air defense system ng Israel na pabagsakin ng mga missiles ng Iran, ngayon ay kitang epektibo na ang mga Iron Dome nito at maging ang kanilang pinakabagong deploy na laser beam. Kita ring may ilang mga missiles ang Iran na tumama sa ilang gusali ng Israel. Pero karamihan sa mga missiles ng Iran ay na-intercept umano ng mga air defense system ng Israel at ito ang ilan sa mga tama mula sa mga missiles ng Iran. Kitang nung nasira ang mga gusali, malayo umano ito kung ikukumpara sa tama ng Iran mula sa airstrike ng Israel noong Biyernes. Nakipagtulungan din umano ang mga Air Force at Navy ng Israel sa pagpapabagsak ng mga incoming missiles ng Iran. Maging ang mga kamikaze drone ng Iran na gawang Ruso ay hirap umanong tamaan ang Israel. Ayon kay Israeli Defense Minister Katz, 3 umanong sibilyang Israeli ang nasawi sa missile strike ng Iran dahil ang Iran ay basta na lamang umanong nagpapakawala ng mga missiles sa mga populated civilian areas at hindi nito kontrolado kung saan ito tatama na sa madaling salita ay random attack o bahala na si Batman. Hindi tulad sa mga precise strike ng Israel na may target lock at kahit nasa ilalim pa ng lupa ay kayang abutin ng Israel dahil sa mga advance nitong kagamitang pangdigma. Ayon naman sa mga analyst, ang ganti umano ng Iran ay malayo kung ikukumpara sa atake ng Israel noong Biyernes dahil maliit lamang umano ang mga damage sa mga gusali ng Israel habang ang Israel ay maraming winasak na pasilidad at mga missile system ng Iran at tinodas rin ang mga senior officials ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ayon naman kay Ayatollah Ali Khamenei, ang Iran ay patuloy umanong magpapakawala ng mga missiles hanggang sa mawasak at masunog ang Israel. Tugon naman ng Israeli Defense, ang Israel ay matagal na umanong handa sa labanan at hindi muling magpapaapi, patuloy na lalaban at wawasakin ang mga banta para sa kapayapaan sa Middle East. Muli namang nanawagan at ipinaliwanag ni Netanyahu sa lahat ng Iranian na mataas umano ang tingin ng Israel sa mamamayang Iran dahil sa husay nito at katalinuhan, ngunit ang kanila umanong laban ay upang tapusin ang rehimeng Khamenei sa paggawa ng nuclear weapons na lubhang delikado hindi lang sa Israel kundi maging sa buong mundo. Dagdag pa ni Netanyahu, ang laban umano ng Israel ay hindi para saktan o ubusin ng Iranian kundi upang palayain umano ang mga Iranian mula sa kamay ng rehimeng Khamenei na nagtatag ng armadong grupo noon at puwersahang pinatalsik ang totoong gobyerno ng
Iran hanggang sa naghari na ang rehimeng Khamenei hanggang ngayon. Kaya't hinihingi ni Netanyahu ang suporta ng Iranian para ibalik ang dating watawat ng Iran at upang maging malaya na ang mga mamamayang Iranian. Maibalik ang Iran sa dati na parang Amerika at hindi nakakulong sa mga patakaran ng Khamenei regime. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. The Islamic regime which has oppressed you for nearly 50 years threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. Nagkomento naman si Emmanuel Macron ng France na kung dati ay galit na galit ito sa Israel dahil sa pagwasak sa Palestine, ngayon ay nagpakita ng suporta si Macron sa Israel at sinabing karapatan umano ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito at handa rin umanong tumulong ang France sa Israel kung kinakailangan. La position française, elle est assez simple. Nous sommes pour la paix, la sécurité et la stabilité pour tous dans la région. Nous ne voulons pas d'un Proche et Moyen-Orient avec un Iran qui soit doté de l'arme nucléaire, l'existence et les droits d'Israël à se défendre dans la région. C'est ça ce que nous poursuivons. Et je crois que c'est honnêtement une perspective honnête, cohérente et j'espère réaliste. Habang ang mga barkong pandigma naman ng Amerika ay nakaposisyon na sa mga karagatang malapit sa Iran na pinangungunahan ng aircraft carrier na USS Carl Vinson kasama ang USS Princeton, USS Sullivan, USS Melius, USS Truxtun, USS Terret, USS Ralph Johnson, USS Wayne Meyer, USS Amelia Earhart, USS Cesar Chavez, USNS Guadalupe, USS Canberra, USS Sentry, USS Devastator, USS Dextros, USS Gladiator at isang Ohio-class submarine na USS Georgia. Hindi pa nagtatapos ang ganti ng Iran sa Israel dahil kakapasok lang na balita kanina na muling nagpaulan ng missiles ang Iran sa Israel. Hindi lahat ng missiles ay nakayanang salagin ng Iron Dome kaya't muling nadagdagan ang nasawing sibilyan dahil sa pagtama ng mga missiles sa mga gusali at kabahayan sa siyudad ng Batyam kung saan 4 ang nasawi at nasa 100 naman ang nasugatan habang sa Rehevut ay 37 naman ang nasugatan. Ikinatuwa naman yan ng mga pro-Khamenei habang ang mga Iranian naman sa iba't ibang panig ng mundo ay nakiisa kasama ang mga Israeli dala ang totoong watawat ng Iran at hindi ang watawat ng rehimeng Khamenei dahil alam nila na terorista at hindi tunay na gobyerno ng Iran ang Khamenei na nagpatalsik noon sa mga Pahlavi na totoong leader ng Iran. At sa ibang balita naman, habang tumitindi ang giyera sa Middle East, ang China naman ay abala naman sa pang-aagaw ng lupa ng Myanmar. Nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Myanmar dahil sa paggamit ng China ng mga malalakas na pasabog sa mga minahan ng Myanmar na nagresulta ng malawak na landslide at pagkasira ng kalikasan. Sinakop din ng Chinese militant group ang bayan ng Mongsat at Mongyun na bahagi ng Eastern Myanmar at naghukay sa lugar. Ang malaking
malaking Chinese militant group kasi ang nangangalaga sa interes ng China sa border nito sa Myanmar. Gustong sakupin ng China ang lugar na bahagi ng Myanmar dahil mayaman umano ito sa rare earth minerals na ginagamit upang makagawa ng mga wind turbines, mga makina, medical device at electric vehicles. Base sa trade data ay kalahati sa total import ng Myanmar ay ang kanilang pagpapadala sa China. Isa umano sa mga rason ay nagalit umano ang China sa Myanmar dahil itinaas ng Myanmar ang taripa sa pag-export sa China ng kanilang rare earth minerals.